Pumirma silang lahat sa impeachment. Akala ba ninyo ay walang premyo yun? Napakalaki ng premyo nun. Bagong Silangan! Okay lang po ba yun? Mahigit na 300 na congressmen, ako na lang ang nagsasalita kung ano yung mali sa amin. Wala pong nagbayad sa inyo, may nagsakripisyo pa kayo, ang iba po'y namasahe pa, ang iba'y galing pa sa Visayas, ang galing pa sa Mindanao, ang iba. Wala po kaming maibibigay na pera sa inyo. Ngunit ipinakita ninyo ang kahalagahan ng pagtitipon na ito. Imbes na akap, imbes na ayos, imbes na tupad, bababain natin ang presyo ng kuryente, gawin natin halimbawa. Tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Subok na ang lakas ng dating! Ang problema po, sa napakahabang panahon ng eleksyon dito sa ating bansa, basta sikat lang siya, yun na yung iboboto natin. Basta sikat lang. Basta nakakagawa ng pelikula. Bakit ganito po ang kalagayan natin? Pabalik-balik na yung marami sa kanila. Alam po ninyo yun. Nang dahil sa kasikatan lamang, hindi man lang ninyo tinanong. Paglapit po nila sa... Lalapit na naman po sila sa inyo ngayon. Pwede ba itanong ninyo sa kanila? Ano po ba ang gagawin ninyo? Karapatan po ninyo na itanong sa kanila kung may kakayahan. Pag sinabi niyang may kakayahan, ipakita mo sa akin. Patunayan mo sa akin na kaya mong gawin. Ito po, pinaka-problema. Lalapit sila sa inyo ngayon. Malapit na po. Magsisimula po yung election period sa mga senador Pebrero 12. Sa mga congressmen, magtatagal ng konti. Mauuna yung mga senador. Lalapit sa inyo ang mga senador na yan, nakakandidato, at mga congressmen nakakandidato, may daladalang konting barya na sinasabi nilang AX, tupad, akap. Mga kababayan, ganyan na lamang ba ang aasahan natin sa tuwing darating ang isang pagkakataon na nasa inyong kapangyarihan? Bakit hindi po ninyo gamitin ang kapangyarihan na yan? Ipagpapalit nyo po ba sa 5,000 piso ang kinabukasan ng ating bansa? Ipagpapalit ba ninyo sa 5,000 piso ang dignidad na taglay-taglay ng bawat isang mamamayang Pilipino? Pero kunin ninyo. Kasi pera ninyo yun. Kunin po ninyo, pero nakikiusap ako sa inyo, pagkakuha ninyo, huwag kayong magpapasalamat sa kanila sapagkat hindi nila pera yun. Hindi nila pera yun, at kailanman hindi naging tungkulin ng isang congressman o isang kumakandidatong senador na siya mismo ang mag-aabot sa inyo. Yun po ay pagpapasikat, pagpapasiklab sa inyo. Nakakahiya po. Kailangang malaman ninyo na kayo po'y iniinsulto nila kapag lumalapit sila sa inyo at ibinibigay yung halaga na kung tawagin ay akap. Iniinsulto po nila kayong lahat.
Hindi po namin tungkulin yun. Kailangan malaman po ninyo. Hindi ganon ang tungkulin ng isang senador o isang congressman o congresswoman. Ang tungkulin po namin pare-pareho, kailangan buhayin natin, pasiglahin ang ekonomiya, ang kabuhayan ng ating bansa upang sa ganon magkaroon ng trabaho, dagdag na kita ang mamamayan. Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag. Ang isang pamilyang Pilipino kahit mahirap, hindi niya gugustuhin na mananatili siyang mahirap. Ang isang Pilipino ay merong dignidad. Ayaw niya yung palagi na lang na binibigyan siya ng ayuda. Napipilitan lamang siyang kunin dahil sa pangangailangan. Sapagkat hindi ibinigay ang mga kondisyon para siya'y makapagtrabaho. Makahulag po siya sa gapos ng kahirapan. Hindi siya papayag na ipamana sa kanyang pamilya ang kahirapan na matagal niya nang tinataglay. Huwag kayong papayag na manatili ang ganitong kalagayan. Piliin na po ninyo utang na loob. Nasa kamay po ninyo, nasa kamay po ninyo. Pumili na po kayo. Yung isa ko nga, sinara ko na lang eh. Wala eh. Kasi po pag hindi kayo pumili, wala po kayong karapatan na umasa na may pagbabagong mangyayari pa sa ating bansa. Tulungan ninyo akong gumawa ng isang kasaysayan. Iguhit natin ang isang kasaysayan. Pangangako sa gabing ito, kung kinakailangan ay panumpain natin. Simula sa araw na ito, gumawa tayo ng magandang bagay hindi lang para sa sarili natin, kung hindi sa ating bansa, sa ating mga anak, at sa anak ng ating mga anak. Huwag na kayong pumayag na yan na naman. Sila na naman. Ilang beses na ba silang nakabalik? Bakit gan? Bakit ganito pa rin ang kalagayan natin? Napakarami pong magagandang batas na ginawa natin. Wala pong nagbabantay. Walang nagbabantay. Ito pong batas ng kuryente, yung binabanggit ko sa inyo, totoo po yung layunin. Kailangan murang halaga. Bakit ngayon po'y pagkataas-taas? Wala po kasing nagbabantay. Ang totoo po, kung talagang gagawin lang nila ang mabuti, imbes na akap, imbes na AIX, imbes na tupad, bababain natin ang presyo ng kuryente. Gawin natin halimbawa, tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Pagkatapos, yung dating buwis na nakukuha dyan, ang gawin na lang natin ay yung mga kababayan natin na nagbabayad ng kuryente sa isang buwan 2,000 pababa. Kinakailangan ilibre na yun. Yun ang tunay na akap. Kesa magbayad ka ng buwis, kukurakutin lang. Eh bago nila kurakutin, ibigay na lang natin na libre from 2,000 pababa. Ibigay sa mga taong ganun ang consumption sa kuryente. Ang mabebenepisyo po nun pag ginawa natin, magagawa naman eh. Pag nagawa natin yon, 4.5 million Filipinos na mahihirap ang mabebenepisyohan. Katumbas ng 28 million Filipinos. Hindi yung pupunta sa inyo akap. Ano ba yung akap?
ayuda sa mga kapos ang kita. Paano po ninyo nalaman na sila lang ang kapos sa kita? Pumunta sa komunidad, pumili lang ng mangilan-ngilan at binigyan ng akap. Lahat naman tayo kapos sa kita. Kahit ako. Bakit? Sa kagustuhan ko lang lahat ng tao sana na naghihirap, bibigyan ko lahat, ngunit hindi ko kaya. Sa mga katwid, kahit ako kapos sa kita. Pupunta sa isang komunidad, pipili lang ng iba, ng konti. Paano yung iba na hindi nabigyan? Tama bang patakaran ito? Pagkatapos pupunta sila sa inyo, ipakikilala na din sa inyo na tinulungan kayo. Na para bang gusto nilang ipakilala sa inyo na galing sa bulsa nila yung perang ibinigay sa inyo. Huwag kayong palilin lang sa kanila. Ni huwag ninyong titingnan. Mga salbahe yung mga yan. Bakit ko sinasabi salbahe? Iniinsulto nila kayo. Huwag kayong paiinsulto sa kanila. Ako ayaw kong manginsulto kahit kailan. Kaya nilalabanan ko sila. Kaya tingnan nyo yung ginawa nila sa akin. Mahigit na 300 na congressmen, ako na lang ang nagsasalita kung ano yung mali sa amin. Lahat sila ay pare-parehong may projects. Ngayon, pumirma silang lahat sa impeachment. Akala ba ninyo ay walang premyo yun? Napakalaki ng premyo nun. 150. Politika ng pera-pera na ang nangyayari sa atin. 150. Maawa kayo sa ating bansa. Maawa po kayo sa ating bansa. Iguhit natin ang isang kasaysayan sa gabing ito. Unang-una, naging kasaysayan na sapagkat ito lamang ang pagtitipon na nakalikom ng ganito karaming mga mamamayan. Wala pong nagbayad sa inyo, may nagsakripisyo pa kayo, ang iba po'y namasahe pa, ang iba'y galing pa sa Visayas, ang galing pa sa Mindanao ang iba. Wala po kaming maibibigay na pera sa inyo, ngunit ipinakita ninyo ang kahalagahan ng pagtitipon na ito. Salamat po sa suportang yan at gusto kong samantalahin, gusto kong ipaintindi at gusto kong bigyan ng emphasis. Magsimula tayo sa araw na ito. Makikita nila at malalaman nila kung sakasakaling ako'y nandun na po. Naniwala kayo sa akin. Kahit ilan pa sila, kahit sino pa sila, basta sa tama lamang po tayo. Huwag tayong lilihis sa tama. Kahit mahirap, kahit marami sila, ilalaban natin at ilalaban ang katwiran sapagkat yun lamang po ang tanging paraang nalalaman ko kung paano ko magsisilbi sa ating bansa. Bago po ako magtapos, gusto kong pag-isipan ninyo. Kilala ninyo ngayon kung sino yung nasa Senado. Kilala nyo rin kung sino-sino ang lalapit sa inyo. Mga ilang araw pa ang darating. Huwag kayong mainip at darating sila sa inyo, maninikluod sila sa inyo. Hihingi ng tulong sa inyo. Gusto kong sabihin ay humanda kayo. Limiin ninyo. Tandaan po ninyo yung sinasabi ko. Kapag inabot nila yung pera na yon, yon ang katibayan, yun ang simula ng pag-iinsulto sa inyo. Kunin nyo. Pero kalimutan nyo na yung mukha ng tao na yun. Para sa ganun po ay magkaroon ng pagbabago ang ating Senado. Hindi man lahat makapaglagay tayo doon kahit isa lang. Kahit isa lang. Kailangan po yung bumoto ng 12? Magpapagod pa kayo?
Isa lang ang kailangan nyo. Iba-iba po ang katauhan ng ating Senado ngayon. Merong ganito, may ganyan, may ganun at may ganun. Kumbaga sa niluto, mga kababayan, hindi po ninyo alam kung anong klaseng luto ang Senado ngayon. Kung magluluto po kayo ng putahe, magluluto kayo ng paksiw, alam po ninyo kung anong sangkap na gagamitin ninyo. Alam po ninyo kung anong sahog ang gagamitin nyo para makapagluto kayo ng paksiw. Kung ang sinigang kaya, kahit anong luto, alam ninyo, kabisado nyo. Adobo, alam ninyo kung anong kakailanganin nyo. O kung titignan mo ang Senado ngayon dahil iba-ibang sangkap, iba-ibang sahog silo. Anong klaseng luto ang Senado ngayon? Hilaw. Sunog. Hindi nyo malaman kung anong klaseng luto. Pagpag. Kapag ang niluto ninyo ay hindi nyo maintindihan, napakahirap pong kainin. Samantalang silang magsisilbi sana sa inyo. Ibig ba ninyo sabihin, ilalatag sa inyong mesa ang isang pagkain na hindi nyo alam kung paano niluto ito? Iba-ibang sahog, iba-ibang sangkap. Paano mong kakainin ito? Ano pong kaugnayan ng lahat ng ito sa akin sinasabi ngayon? Bakit gusto kong pumunta sa Senado kahit sa ngayon ay hindi natin malaman kung anong klaseng luto ito? Bakit? Para sa ganon, kahit ano pang luto ngayon ito, pagdating ko doon ay magkakaroon ng isang magic sarap. Magkaroon man lang ng lasa itong luto na hindi natin malaman kung ano ang pangalan. At baka doon ay magsimula. Sapagkat nagkaroon kahit anong lasa, may lasa. At mula sa lasa na yan, mga kababayan, magsisimula ang pag-asa. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang gabing ito. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, gagawa tayo ng isang kasaysayan. Kung kinakailangan, gumawa tayo ng kontrata ngayong gabi. Payag ba kayo na sa gabing ito ay simulan natin kung paano natin babaguhin ang tadhana ng ating bansa? Magsisimula po tayo sa isang tao lamang, pwede na po yun. Basta kailangan lang magkaroon ng magic sarap. Tama po? Bago po ako magtapos, gusto kong tawagin yun pong mga nominado nung aking party list na iiwanan ko sa House of Representatives. Kasi po kung ako'y dadalhin nyo na sa Senado, iiwanan ko po yung party list sa GIP na sa maraming panahon ay nakatulong din po ng pagbibigay ng kahit konting tulong sa ating mga kababayang ni-represent namin, lalong-lalo na po yung kababayan nating mahihirap. Ang Sagip Party List po ay matagal na po na nagsilbi sa Kongreso. Gusto ko lamang pong tawagin yung 3 nominees po para makilala din ninyo at sana'y sila po ay huwag na rin yung pabayaan. Kahit ako'y aalis na sa House of Representatives, sila sana'y panatilihin natin na makapagsilbi pa rin sa inyo. Ang first nominee ay yung aking anak, Paulo Henry Marcoleta. Ang
Ang pangalawang nominee po ay si Jopel Balmosina, anak po ng ating Yusek Sito Balmosina. Ang pangatlo po ay si Andy Ryan Pason, isa pong kasamang leader ng mga pinagsama-samang mga cooperative dito sa ating bansa. Sila pong tatlo ang aking pinagtiwalaan na kapag ako po'y aalis na dito sa House of Representatives, sila naman po ang aking pinagtiwalaan para ituloy po nila yung naging layunin namin kung bakit namin itinatag ang Sagip Party List. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Utang na loob ko po ang pagsama ninyo sa gabing ito. Sana'y magtuloy po ang ating pangarap. Sana'y maituloy natin ang kontratang ito. At babalik ako sa isang mas malaking lugar na kung saan ipatatawag ko ang lahat, kayong lahat at ang marami pang sasama sa atin, at magsasalita ako sa inyo bilang isang ganap na senador na ng ating republika. Salamat po. Salamat po. Sagip Party List, usok malasakit, subok na, Sagip Party List, Sagip Party List, usok malasakit, subok na, Sagip Party List. Alam na ng lahat, trusted by everyone, tutulungan kahit sino, tunay na malasakit. Sino mang pwedeng lumapit ito, tunay na serbisyo, wala nang pipilitan. Party list ng bawat isa, muling magsama-sama, dadamay lahat sa tulong ng Sagip Party List, Sagip Party List, Sagip Party List, Sagip Party List. Quezon City! Sagip Party List, Sagip Party List! usok malasakit, Come on! subok na, Sagip Party List, Come on! Sagip Party List, Come on! usok malasakit, subok na, Sagip Party List. Ano na hindi ka nangamba, tiwalang binigay, di na baliwala. Ngayon bakit ka pa maghahanap ng iba? Dito sa Sagip, sigurado ka na madaling lapitan, handa kang kalingain. Laging yan daw tumulong, yun lang ang tanging hangarin. Laging katuwang kapag nahihirapan, Sagip ang lalapit kung kinakailangan. Luzon, Visayas, Mindanao ay tinatanaw. Sagip Party List ang sinisigaw. Kalusugan at edukasyon, isa yan sa tulay. Kasama ang Sagip sa bawat tagumpay. Serbisyo tapat, agarang mabilis. Sama-sama tayo sa Sagip Party List. Come on! Sagip Party List, usok malasakit, subok na, Sagip Party List, Sagip Party List, Come on! usok malasakit, subok na, Sagip Party List, Sagip Party List, Oh yeah! usok malasakit, subok na, Sagip Party List, Sagip Party List, usok malasakit, subok na, Sagip Party List. Quezon City! Palakpakan naman dyan! Kami say Marcoleta! One more time, Sagip Party List, Marcoleta! usok malasakit, subok na, Sagip Party List, Sagip Party List, Oh yeah! usok malasakit, subok na, Sagip Party List. Alam na ng Mga kababayan, palakpakan po natin! Rodante Marcoleta! tutulungan kahit sino, tunay Siyempre ang Sagip Party List! sino ang pwedeng lumapit ito, tunay na serbisyo, wala nang pipiliin. Wala nang pipiliin pa! Party list ng bawat isa, Muling magsama-sama! Sama-sama tayo ulit! Quezon City! Mga mahal na Pilipino! Sagip Party List, Sagip Party List, Come on! Sagip Party List! Sagip Everybody Sagip now! Party List. Yes,